Hallelujah, Lord. Then he forsook God, which made him, and lightly esteemed the rock of his salvation. Nung siya'y pagpalain at tumaba ng husto, sa kanya kinalimutan ang Diyos na lumikha sa kanya. At kanyang lightly esteemed, ibig sabihin ito, yung pagpaparangal niya doon sa Diyos na nagligtas sa kanya ay naging napakababa. Sinabi mong lightly esteemed, ang katumbas niyan ay tawag dito, iyong hinamak mo ang Diyos. Walang iba kundi ang bato ng inyong kaligtasan. Alam natin kung sino yung bato ng Israel. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 10, I think it is, amen? In-identified, that's Christ, following them. Siyang pinanggalingan ng tubig na kanilang ininom nung sila'y mapapahamak na lahat. So, He is the rock of their salvation. Ang kaligtasan ay umagos mula sa Kanya. Pero sabi, hinamak nila ang batong yun. Now, kung nasabi ko kanina sa inyo na ang good times and prosperity could be the worst thing that can happen to you, I can also say that adversities, stress, persecution, and hard times could be the best thing that can happen to you. Minsan umiiyak tayo, minsan grabe ang ngal-ngal natin. At hindi na tayo makatayo dahil sa sobrang hirap ng dinadanas natin. Pagtitiis, struggle. Pero alam nyo, amen, kung inyong iisipin, yung mga panahong yun, ang pinakamainam na panahon sa inyong buhay. Panahon na tumatawag kayo sa Diyos at wala kayong maasahang iba. Hindi kayo nagmamalaki sa inyong sarili. Wala kayong sariling kakayahan. Alam nyo, kung hindi ako tutulungan ni Lord, hindi ko kayang malampasan itong bagay na ito. Kung di ako tutulungan ng Diyos, wala akong kakainin. Kung di siyang gagawa ng paraan, paano kami makakaraos sa sitwasyong ito? Yun ang mga panahon na malapit kayo kay Lord. Nung magkasakit kayo na hindi na kayo halos makabangon, amen, doon kayo nakatingala at naalala nyo ang pagliligtas ng Diyos, ang kapangyarihan niya, na siya lang ang makakatulong sa inyo noong panahong yun. Think of it now. Sa isang pamilya na lamang para maintindihan nyo. Pagka ang pressure ay galing sa labas, o kaya ay merong adversity na nangyari sa pamilya, yun ang nagtutulak sa inyo para magtulungan kayo. Para mag-agapayan kayo. Tama ba yun? Itong nagtutulak sa inyo para ipag-pray ang isa't isa. You stick much closer to each other. Bakit? Kasi may adversity, may problema, may karamdaman si kuya, may karamdaman si tatay. Manalangin tayo sama-sama, magtulungan tayo. Huwag natin pabayaan ng kaaway. Amen, ay itumbang ating mahal sa buhay ng lubusan. Tulungan natin siya makabangon. And you stick closer together. Pero pagka nag-ease up yung stress, yung problema, pag gumaling ang lahat, guminawa ang lahat, yung pressure galing sa labas ay nawala unti-unting, humupa at lahat ay naging maayos at lahat. Anong nangyayari? Kayo mismo ang nagsisilipan. Bakit? Walang problema sa labas. Walang may sakit. Walang adversity. Lahat ay mabuti. Anong mangyayari? Dahil sa maayos ang lahat, walang pressure galing sa labas. You are not persecuted. Anong mangyayari? Dahil maayos ang lahat, konting pagkakamali, pinalalaki nyo. Alright? Praise the Lord. Sino ba dito ang hindi tao? I'm sure na-obserbahan niyo yan. Kaya ako ito nasasabi kasi I experienced that. And I experienced that in the church also. Pag ang pressure ay nasa labas, pag may persecution, pag pinapersecute kayo, pinaalis kayo sa church nyo, you stay closer together, you pray. Ganun na lang ang panalangin nyo, ganun na lang ang pagtutulungan nyo. Sama-sama tayo, magtulungan tayo, magambagan tayo kung kailangan. Kung ano meron tayo, bigay natin para lang i-secure ang ating lugar.
Pero pag mabait na yung paligid, wala nang pressure, payapa na kapaligiran. We don't feel so much pressure from outside, then the devil will stir up the inside. Amen? Walang sumisita sa labas eh. Di tayo magsitahan sa isa't isa. Amen. And that's so true. Umaayos ang lahat. May aircon na kayo. Unti-unting binibless kayo ni Lord. At lahat. Hindi ko sinasabi ito yung nangyayari sa atin. Sabi ko lang, baka yun na nga ang nangyayari. Amen? Praise be to God. Dahil walang kalaban sa labas. Ano nangyayari? Konting mga kamalian ng inyong kapatid, pinalalaki nyo. Amen? Para hindi kayo makontento na wala kayong kalaban. Ba't natatawa kayo? Siguro may nangyayaring ganyan. Hindi kayo kinakalaban ng kapitbahay, hindi kayo kinakalaban ng society. Amen? Kaya kayo nagkakagatan. No wonder, sabi ni Paul, mag-ingat kayo sa inyong pagkakagatan sa isa't isa, baka makaubusan kayo. Praise the Lord. Amen. Kayo na nga lang. Tayo na nga lang. Amen. Huwag niyo hayaang mangyari na ang blessing ni Lord, ang pagkalinga niya, ang mga pagpapala ay magbunsod sa atin para magkaganyan. Bagkus kilalanin natin kung wala ang Diyos. Sana hanggang ngayon ganun pa rin ang kalagayan natin kagaya dati. Kung wala siya. Kung hindi siya nagpala sa atin, kundi sa biyaya niya. Amen. Sana maging ganun ang dating ng mga blessings sa atin na huwag nating makalimutan yung kamay na nagpataba sa atin. Yung kamay na nagmahal sa atin at nag-aruga sa atin. Hallelujah! Dapat mas masigla tayong manambahan ngayon. Amen. Nangyari na yun sa Israel at nangyari na maraming beses sa buhay natin sa mga kasaysayan ng church. Pero anong dapat mangyari? Matuto tayo sa kanilang mga natutunan, sa kanilang mga pinagdaanan. Imbis na manlata tayo, imbis na manlamig tayo, pasalamatan natin siya dahil sa blessing na natanggap natin mula sa Kanya. Hallelujah! Praise the Lord! Meron po tayong camera, nakikita ko na yung audio rito, yung buong audience habang nandun ako sa tawag dito, sa office. At minamasdan ko ang bawat isa sa inyo. Abay, para fair. Kasi pag nakatayo ako dito, lahat kayo pinagmamasdan nyo ko. Hindi ba? Tingnan nyo, gano'n na naman yung battery yung paa niya. Kaya sabi ko, makaganting-hating na kuha ito. At pwede mo i-focus, isa-isa. Focus mo. Service to service, ito ginagawa nitong sister na to. Hindi ko sasabihin ko sino. Tapos praise be to God, ganado na yung song leader at lahat. Sabi ng iba. Amen, bilang pastor, parang nasaktan ako. Lord, ganito magpuri ito. Alam ko kung anong ginawa ni Lord dito sa taong to eh. Alam ko kung paano ito alam ko kung paano niligtas ito eh. Alam ko kung gaano kainit ito dati. Tapos ngayon, Lord, ganyan, hindi pumapalakpak. Ang dami sa inyo hindi pumapalakpak. 3, 4 lang yung nakita ko pumapalakpak kanina. Bakit ba naglagay kayo ng camera? Praise the Lord. Yes, naramdaman ko yun bilang tao. Ano kayang nararamdaman ng Diyos? Mga taong ito na pinataba ko, pinagpala ko, minikay ko lahat, niligtas ko. Praise the Lord, hindi na makagulapay sa problema niya natin. Lahat ng klase ng kaso, hinarap, pero tinulungan ko na nalangin ng church. Amen, sila inaligtas. Amen, ngayon, hallelujah, malaya na, taglay na ang lahat, wala nang mahadlang, wala nang persecution. Pero ngayon, ang lamig-lamig. Manambahan si Diyos. Kung gano'n ang naramdaman ko, anong naramdaman ng Diyos? At inisip ko rin, merong iba, amen, na kahit na may pagkakataon pumunta sa church, pwede naman. Pero dahil sa merong live streaming,
ay sa bahay na lamang nagsisimba. Aha. So I don't want to be guilty na hayaan kayo na magkaroon ng ganung practice. Kaya nililinaw ko. Kung kayo ay may pagkakataon na magsimba, pagkatapos nagdesisyon kayo dahil pagod na kayo, sa bahay na lang dahil may streaming naman, lahat ng yun ay nakarecord doon sa CCTV ng langit. Lahat ng yun ay nakarecord. At pagdating nyo sa pagsusulit sa harapan ng ating Panginoon, kita mo kung anong ginawa mo, samantalang may pamasahe ka naman, may sasakyan ka naman. Ang lapit mo naman sa church. Pero hindi ka pa rin nagsimba dahil sabi mo, meron naman kaming live streaming. Ano kaya? Kung kayo na lang pagsimbahin ko at sabihin ko, pagod ako, puyat ako kagabi, pagod ako maghapon, sang linggo, ang dami kong inasikaso, kaya sa church na lang ako, sa bahay na lang ako mag-preach. Baliktad din natin yung streaming. Panoorin nyo ako habang nasa bahay kayo, habang nandito kayo sa church, manood na lang kayo sa monitor. Payag kayo? Uupo na lang ako, hindi na ako magtatay. Ayaw ko magtayo, mag-relax ako, magkukuya-kuya ako, sabihin ko, sige, buksan natin mga kapatid ang ating Biblia. Mercy. But you see, gusto nating i-handle ng tama lahat ng blessing ng ating Panginoon. Na huwag itong magtulak sa atin. Para manlamig tayo, kundi maintindihan natin ang kadakilaan ng kanyang pagmamahal at biyaya sa atin. Amen. Na lalo tayong maglingkod sa kanya ng buong kalakasan natin. Deuteronomy 32 verse 4, sabi ng scripture ganito, identifying that rock. Sabi, He is the rock. Ito yung kanilang hinamak. He is the rock. His work is perfect. For all His ways are judgment, a God of truth and without iniquity, just and right is He. Deuteronomy 32 verse 16, tuloy natin, they provoked Him to jealousy with strange gods, and with abominations provoked they Him to anger. Ito na naman, binaba ni Lord ang kanyang description sa level na maintindihan nyo na para bang siya isang asawa na nagsiselos. Para maintindihan nyo. Praise the Lord. Kayong mga may asawa, kayong mga may boyfriend, may karelasyon, alam nyo yung ibig sabihin ng pagsiselos. That's why minsan ang Diyos, i-describe niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng propeta sa ganung paraan para maintindihan yung emosyon, para maintindihan nyo yung nararamdaman ng Diyos. At ang sabi dito, ang Israel, si Jeshurun dapat, na upright dapat, pero ito ang kanyang kinalabasan. Ito ang kanyang ginagawa sa Diyos na nagpataba sa kanya. Ang sabi, kanyang pinagselos siya. Yun eh. Kung ating sasabihin sa madaling paraan, they provoked Him to jealousy with strange God sa pamamagitan ng mga banyagang Diyos. Pinagselos niya ang Diyos sa mga banyagang Diyos. And with abominations provoked they Him to anger. Hindi lang siya nagselos, nagalit na siya, nasaktan siya. Nasaktan ang kanyang kalooban. Dahil para bang isang lalaki, isang asawang lalaki na mayroong asawang babae na, hindi nagiging faithful sa kanya at nakikipag-flirt sa ibang mga lalaki. Yun ang pinapakita rito ng Diyos. Anong nararamdaman ng tao? Ano mararamdaman ko kung makita ko si Sister Ben nakipagnitian sa kung kanino dito sa inyo, nakikipag-textan at lahat? Sigurado mag-uusap kami pag-uwi. Amen? The same way, ganun din ako. Ano kaya kung makita ni Sister Ben, meron akong kausap palagi na sister. Hindi naman nagka-cancel, hindi naman palagi na may problema yan. Saka pag kaya nang pupunta sa opisina, may pamerienda kayo, iba wala. Bay, kakausapan din ako, no? Why? Masakit yun eh. Dahil mahal mo siya eh, di ba? So ganun din ang Diyos. Isipin nyo ang kanyang nararamdaman kung meron tayong ibang Diyos na kinikilala. Kung pinapalitan natin siya dun sa tamang posisyon niya bilang number 1 sa buhay natin.
Kasi anumang bagay na ilagay mo sa pagitan nyo ng Diyos becomes an idol, becomes a God. At yun ang nangyari, hindi lang tinutukoy dito. Amen. Now, sa Israel, alam natin, talagang sila'y sumamba sa iba't ibang Diyos. Nung panahong ito, nung pinangungunahan sila ni Moises, meron silang mga karanasan dun sa, tawag dito, paggawa ni Aaron ng ginintuang baka at iba pang mga pangyayari habang sila'y naglalakbay sa Baal Beor. Pero meron pong mas malala pang gagawin ang Israel sa malayong hinaharap. At lahat ng yun ay sakop ng awiting ito ni Moises. At yun ang tinutukoy niya, darating sa punto na lahat ng ibang Diyos ay sasambahin nila. Yung mga Diyos ng mga tao na pinalayas nila sa kanilang lugar, ay sasambahin nila, yuyukuran nila. Kaya ang Diyos nun pa lang, nakita na niya kung anong mangyayari. At sabi, they provoked me to jealousy with strange gods. And with abominations provoked they him to anger. At ang sabi sa 17, they sacrifice unto devils, not to God. So you see, pag sumamba ka sa Diyos-Diyosan, sa idolo, ang diablo ang iyong sinasamba actually. Tama ba yun? At ang diablo, in the realm of demonology, ay may kakayahan na gawing parang tunay na Diyos, yung mga Diyos-Diyosan. Nakinig ba kayo sa akin? Meron niyang paraan kung ang Diyos ay nag-anoint at nagbibigay ng excitement at ng kasiglahan sa ating pananambahan. Devils can do that also. Na sa pamagitan noong sinasamba nilang Diyos-Diyosan, ay makapangusap siya sa kanila, minsan ay kanyang pagagalawin yung mata ng idolo. Minsan ay paluluhain niya ng asin. O kaya'y dugo. And I don't doubt that. Maybe it's real. Talagang nangyari yun. Pero yun ay pwedeng gawin ng diablo. I'm sure it's not God that did that dahil ayaw ng Diyos, sumamba kayo sa ibang Diyos. Kaya hindi niya gagawin yun, nalululatiin niya ang isang idolo at kayo ay kukunin ng inyong damdamin para yun ang sambahin niyo at kalimutan niyo ang buhay na Diyos. So sinong may gawa nun? Devils! Kaya ang sabi dito, sumamba sila sa mga demonyo habang iniisip na sila'y sumasamba sa Diyos. Ay God. Sabi nila, yung santo ninyong yan, kumikindat. Yung iba'y sumasayaw, right? At yun, and they become excited, they become anointed, and they can feel a presence. May kung ano talaga, pagka natapat ako dyan sa imaheng yan, naku, kinikilabutan ako. And if you're a son of God, conscious, if you're filled with the Holy Spirit, talaga mararamdaman mo yun. Pero ma-identify mo, hindi yun Holy Spirit. Pero pag wala kang Holy Spirit, akala mo Holy Spirit yun. Akala mo Diyos yun. Dahil isipin mo, pumipikit. Lumuluha ng dugo. Lumuluha ng asin. Pero kung iisipin mo, ano? Praise the Lord. Gusto ko sabihin sa inyo, walang magagawa sa akin yung Diyos na pumipikit lang. Kailangan ko ng Diyos na kayang bumuhat sa akin pagka kailangan ko ng tulong. Hallelujah! Ayoko ng Diyos na pumipikit lang. Diyos na lumuluha lang, ano? Gusto ko yung Diyos na magbibigay sa akin ng karunungan, magbibigay sa akin ng kapahayagan, kung anong dapat kong gawin. Given a certain situation, paano ako magtatagumpay? Amen. Papakilala sa akin ng tamang parahan ng pananambahan. Amen. Magbibigay sa akin ng kapangyarihan para mag-akay ng mga mahal ko sa buhay sa Kanya para maligtas din sila. Hindi ko kailangan ng Diyos na pumipikit lang. But you know, they become deceived and they worship devils. Dahil ang diablo ay pumapasok dito sa mga imahe ito. Sabi ni Brother Branham, idolatry versus Christianity, I think that is, ang sabi niya, amen, ang spirito ng diablo, ang mga mga heathen, sila'y sumasamba sa Diyos sa mga imahe, at sila'y yumuyukod doon, waiting for the spirit
to come into the image para yung image ay magsalita sa kanila. So pwede yun. Ang diablo ay papasok dun sa Diyos-Diyosan and can actually do supernatural things. Mangusap, magpumikit ng mata, lumuha ng dugo. Naintindihan niyo ba ako? At magbigay ng kung anong anointing, you feel spiritual. Di ba? Naku, manganganak na ako nito susunod na taon, nakasayaw na ako sa harap nitong. Amen. And you say, sometimes, amen nangyayari. Bakit yung nung sumayaw? Nagbuntis nga. Hindi po yung Diyos-Diyosan, hindi yung diablo. Ang diablo ay wala pang binuksan na sinapupunan. But it's their faith. Yung expectation nila. Amen. Yun na nagbigay ng deliverance sa kanila. At anong trick ng kaaway, kita nyo, kinuha yung pagkakataon na yun para maani ang pagsamba at papuri ng mga tao imbis na ibigay sa Diyos. Yun ang kadayaan doon. Naintindihan nyo? Praise the Lord. Kaya minsan parang may natulungan, may nangyaring himala. Bakit? Kasi yung pananampalataya nila kapag ginawa ko to, mangyayari ito. Mapapagaling ako. That works because really ang nagpapagaling ay yung faith. Alright, naintindihan nyo? Okay, so they sacrifice unto devils, not to God. To gods whom they knew not. Hindi nila kilalang Diyos. Samantalang merong Diyos na buhay na nagpakilala sa kanila. Nagpahayag ng kapangyarihan sa iba't ibang paraan. Hallelujah, nag-ahon sa kanila mula sa pagkakaalipin at sa daan ay pinakita ang kanyang pagbabantay. Ang kanyang ulap ay nandoon sa tuwing mainit ang sikat ng araw at paggabi ay haliging apoy siya para magliwanag sa kanila at nagbigay ng pagkain sa daan. Iningatan sila. Ang damit nila ay hindi na luma. Ang kanilang mga pangyapak ay hindi na putpod. At walang nagkasakit sa kanila habang sila ay sumusunod sa Kanya. Pagkatapos, sasamba sila sa Diyos na hindi nila kilala. Anong mararamdaman ng Diyos? No wonder, sabi niya, they provoked me to jealousy because of this idolatry. They even sacrificed unto devils, not to God. To gods whom they knew not. New gods that came newly up, whom your fathers feared not. Mga bagong Diyos. Gusto ko sabihin sa inyo, ang Diyos natin hindi bago. Ang Diyos natin, amen, ay dati na from eternity to eternity. In fact, ang ating Diyos ay sa Scripture ay hindi nagbabago ngayon, kahapon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah! Pero mga Hiteno ay merong mga bagong Diyos, merong mga bagong labas na Diyos. Hindi ba yun nasabi ng Scripture? Newly came up. Usong Diyos. Yun eh. At gusto ko yung warningan ngayon, baka hindi nyo namamalayan, sabihin nyo, end time message, ako pa ang sumamba sa Diyos-Diyosan. Baka naman mayroon kayong bagong labas na Diyos. Bagong modelo. At tawa tayo. Sometimes, Satan anoints it so much, it becomes an idol. Praise the Lord. Pwede kayong mabuhay na hindi nagpipray isang linggo. Kaya niyo yun. Hindi nagbabasa ng Biblia. Pero hindi kayo mabuhay na hindi nyo hawak yung cellphone nyo. Bagong Diyos. Bagong labas na Diyos. Hindi kaya minsan, kung paano ina-anoint ng diablo yung mga idolo, yung mga Diyos-Diyos, at ina-anoint din yung mga bagong gadgets natin. Ay, ano kaya? Hindi naman marapat ito, pero ano kaya? Subukan lang natin. Gawa tayo ng test. Lahat ng cellphone nyo, susurrender nyo sa akin. Isang linggo lang. Lahat ng wifi nyo, ipapasara natin. Isang linggo lang. Tingnan natin kung gaano kasakit yan sa inyo. Pero kay Lord, kahit isang linggo na kayo hindi nagpe-pray, okay lang kayo? Inaalikabukan na yung Bible nyo, okay lang sa inyo?
Samantalang, hindi, brother, ikaw naman, technology yan, for convenience sake. Conveniente, pagka may kailangan ka tawagan, ano lang naman yan. Huwag mo akong lukuhin. Tawag, text lang, dami mong ginagawa dyan, na kinaadikan mo na. Hindi yan convenience, it's addiction. Praise the Lord! Hallelujah, okay lang yan lahat ng yan. Pagka hindi yan nauuna si Diyos na nagligtas sa atin. Si Diyos na nagbigay sa inyo ng pambili niyan. Anong nararamdaman ng Diyos? Ako nagbigay nun ng pambili niya. Tapos kung hindi niya na ako pinapansin. Tumaba na kayo. Pinagpala na kayo, pa-cellphone na kayo ngayon. Diba? At palagi pa, pagka may bagong labas, ibilin ko yun. It becomes an addiction. Para bang yun ay, ito may bigay ng satisfaction sa akin. Makikita ko na ako'y talaga, made na ako kasi kung anong uso, nabibili ko. Praise the Lord. And God anoints it so much that you become addicted to it. Praise the Lord. Minsan pinapahintulot ni Lord magloko ang serbisyo ng Globe. Diba? Si Esther, Justin, kahit ako rin. Ang hirap. Grabe hirap. Pero kung iisipin nyo, 20 years ago, wala namang wifi. Nabuhay kayo. Nagamit lang ng kaawayan para gawin kayong busy, para sabihin yung marami kayong mga importanteng bagay na ginagawa sa internet. Hindi kaya isa ito sa mga bagong Diyos na lumabas? Have mercy. Hindi natin mabuhay nang wala ka sa piling ko. Marami sa inyo kaya hindi maaaring mabuhay sa bundok kasi walang internet doon. Walang wifi. Hindi dahil sa kamote ang kinakain doon. Ang daming buhay doon, kamote kinakain, mas malulusog pa sa inyo. But what is that? The devil has deceived many of us. At tayo inilayo sa pamamagitan ng mga bagong invento, mga bagong labas na Diyos. Have mercy. New gods that came newly up, whom your fathers feared not. Verse 18, of the rock that begat thee, thou art unmindful. Pinaliwanag niya, yung bato ang nagsilang sa inyo. Yung bato ang nagsilang sa inyo sa kaharian. Si Jesus ang bato na nagsilang sa inyo sa kaharian. Kaya bang gawin yan ng mga Diyos nyo sa inyo? Na ngayon ay kinikilala nyo at binibigay nyo ng higit na halaga at na panahon at adoration. Of the rock that begat thee, thou art unmindful, and hast forgotten God that formed thee. And when the Lord saw it, He abhorred them because of the provoking of His sons and of His daughters. Hallelujah. When the Lord saw it, nung makita yan ni Lord. Kaya nga kanina, I was just thinking, tinitignan ko yung mga tao. Praise the Lord. Huwag niyo isipin na pagka nasa isang lugar lang kayo, saka kayo, dapat maging conscious kasi may camera. May nakatutok. Doon sa subdivision ito, merong CCTV, dapat behave tayo. So kung sabihin sa inyo, may camera sa langit, hindi na mamatay. At ang memory ay hindi nauubos. Hindi mo kailangang i-reset. Recorded lahat ng galaw mo. Hallelujah. At sabi, when God saw it, He abhorred them. Pag sinabi yung abhor, kinasuklaman. Sobrang sama ng ginagawa nila. Ang Diyos na suklam sa kanila. Think of it now. He abhorred them because of the provoking of His sons and His daughters. At dahil doon, anong ginawa ni Lord? Amen? Siya ay kumuha ng bayan
na hindi bayan, ang sabi sa Biblia. Isang bayan na walang karangalan na taglay tulad ng taglay ng Israel. Bayan na hindi bayan sa harapan ng Diyos. If you think of it now, isang hentil na bayan para siyang gamitin ni Lord para parusahan ang kanyang bayan. Dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Sa pamamagitan ng Babylon, sa pamamagitan ni King Nebuchadnezzar, sinugod nila ang templo, kinuha lahat ng mga banal na kagamitan at dinala sa kanilang kaharian. Think of it now. Dahil wala namang halaga ito sa inyo. Wala na kayong panahon. Hinahamak nyo na ito. Think of it now. Ano kaya kung ganyan ang gawin ng Diyos? Wala naman kayong pahalaga sa kapayagan. Wala naman kayong pahalaga sa mensahe na binigay sa inyo. Ang dami nyo ng kinahumalingan, mga bagong labas na Diyos. Ano kaya kung bigla na naman pagdating nyo sa church, wala na kayong maintindihan kahit ano? Bakit kasi hinayaan ni Lord na agawin yung mga bagay na yun? Alisin sa inyo. Agawin ng kaaway. Wala nang kagalakan. Wala nang sigla sa pananambahan. Wala nang may preach yung pastor. Pagdating ng pastor sa pulpito, kukwentuhan na lang kayo nakakatawa. Patatawanin kayo, entertain kayo. Minsan paiyakin kayo. And then, he'll dismiss you. Ano kayang mararamdaman nyo? Ano kayang mararamdaman ng bawat isa sa inyo? Papayag ba kayong mangyari yun? Pero ang Diyos, dahil sa pagsalangsang nila, dahil sa pagre-rebelde nila, dahil sa hindi nila pagkilala sa kabutihan niya, hinayaan niya ang isang bayan na hindi bayan ay sumugod para kunin ang mga kagamitan ng pagsamba mula sa kanilang templo at i-desecrate ang kanilang templo. And from then, iba't ibang bansa, iba't ibang superpowers, amen, galing sa Babylon, amen, dumating yung, tawag dito, Medo-Persians, dumating ang Greeks, Grecians, can you say amen? Dumating, amen, ang Romans, ano yun? Mga bayan na hindi bayan. Sa mata ng Diyos, ang tunay na bayan lamang ay ang Israel. Pero dahil sa ako ay pinagselos nyo sa hindi Diyos, pagseselosin ko kayo ngayon sa hindi bayan. Naintindihan nyo? Para maintindihan nyo yung ginawa nyo. Sometimes God does that para lang gisingin tayo. Para gisingin ang kanyang bayan. Gusto nyo maramdaman ko anong naramdaman ko, paparamdam ko sa inyo. Praise the Lord. Medyo nag-struggle ako nung inahanda ko ito dahil parang, pwede ba lampasan ito? Ibang bahagi na lang ng kanta. Pero kailangan ko sabihin, para maintindihan natin, ang kanta ni Lord, hindi puro papuri. Hindi puro pagpapala. Praise the Lord. May saway. May pamalo. Para gisingin tayo. Hallelujah. Sabi sa Jeremiah 7 verse 17, seest thou not what they do in the cities of Judah? Ito na, mga katuparan. Nakita na ng Diyos. Pinakanta na kay Moses. Think of it now. Bago pa mangyari. But then, sabi dito sa Jeremiah 7, seest thou not what they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem? The children gather wood, and the fathers kindle the fire, and the women knead their dough to make cakes to the Queen of Heaven. Sino po itong gumagawa? Mga Israelita. Dumating sila sa puntong ito, kagaya ng sinabi ng awitin, bago pa nila gawin, sinabi na ni Lord, pinagselos nila ako sa ibang mga Diyos. At tignan niyo kung paano pumasok ang idolatry sa grain, sa kabuuan ng grain ng pamilya. Nanuot na sa buong pamilya, na ang buong pamilya ay nagkakaisa sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang sabi dito, amen, tignan nyo, ang mga anak ay nag-iipon ng panggatong. At yung mga tatay naman, ang nagpaparingas ng apoy. At ang mga babae, ang mga nanay, ang nagmamasa. Naintindihan nyo? At pagkatapos, tulong-tulong silang gumagawa ng cake, hindi para kay Jehovah, kundi para sa Queen of Heaven.
Kay Maria, sa atin ngayon, ang version. Asteroth nung panahon nila noon. Hallelujah! Ano yun? Kita nyo, nagtutulungan ng pamilya. Si tatay ganito, si nanay ganito, si ate ganito, si kuya ganito. Pero lahat ng ginagawa nila para makapag-alay ng cake. Praise the Lord. Tingnan natin ang ating pamilya. Tayo ba ay na-invade na ng idolatry? Anong ginagawa ni nanay? Anong ginagawa ni tatay? Anong ginagawa ni kuya at ni ate? Ano ang product ng ating mga ginagawa? Nagbibigay pa ng parangal sa Diyos na nagligtas sa atin, sa Diyos na nag-ahon sa atin sa denomination. Can you say amen? Para makita ang kagila-gilalas na kalulatian na ito ng karihan ng anak ng Diyos. O tayo ay mistulang nag-aalay ng cake sa ibang Diyos. Sabi ito, offer cakes to the Queen of Heaven and to pour out drink offering unto other gods that they may provoke me to anger. Jeremiah 44:15, ang sabi dito, then all the men which knew that their wives had burned incense unto other gods, and all the women that stood by, a great multitude, even all the people that dwelt in the land of Egypt, in Patros, answered Jeremiah, saying, as for the word that thou hast spoken unto us in the name of the Lord, we will not hearken unto thee. Think of it now. Sa pagkahumaling nila sa mga Diyos-Diyosan, maging ang salita ng propetang Jeremias ay ayaw na nilang pakinggan at harapan nilang sinabi, yung sinasabi ng salita, yung sinasabi ni Jeremias na propeta ay hindi namin papakinggan. Praise the Lord. Para bang, sige ang quote ni Brother Ray, sabi ni prophet, pero sige naman ang salangsang ng mga nakakabasa doon sa malaking screen. Praise the Lord. Sabi sa Ezekiel 8, verse 14. Then he brought me to the door of the gate of the Lord's house, which was toward the north. Si Ezekiel, dinala sa pintuan ng bahay ng Panginoon sa bandang norte. Gusto kong pansinin nyo, saan pumunta si Satanas, si Lucifer, ano yung gusto niyang lugar? Norte. The sides of the north. Kita nyo dito, kita nyo yung eksena, ang pinuntahang ito ni Ezekiel, pinagdalan sa kanya, hindi bahay ng Santo Niño. Hindi bahay ng ibang Diyos. Bahay ng Panginoon. And behold, ang sabi, there sat women weeping for Jehovah. Sa bahay ng Diyos mismo, ang iniiyakan ng mga kababaihan ay si Tammuz. Isang Diyos-Diyosan, isang Diyos na hindi kilala, hindi nila kinatakutan nung araw. Pero ngayon, sa sarili nilang bahay-sambahan ng Diyos, ang iniiyakan nila ay hindi si Jehovah. Hindi sila umiiyak para sa kaligtasan ng kanilang mga nakatlan. Umiiyak sila dahil kay Tammuz. My God. Ngayon, kung meron mang nangyaring ganito sa Israel, kung titignan nyo, walang bayan na sumapit o dumanas ng singtinding mga kahirapan at persecution kesa sa bayan ng Israel. Binaba sila ng gusto ng Diyos. Tinanggalan, hinayaan na matanggalan ng karangalan. Inalis lahat ng bagay, pinangalat sa lahat ng dako. It is because of what they've done. Kaya wag niyo sasabihin, bride ako, elect ako. Pwede ako makalampas sa mga kamalian ko, kasalanan ko. Elected naman ako, special ako kay Lord. Kaya, pinarusahan ng Diyos ang Israel ng ganun dahil special sila sa Kanya. Ibig sabihin, mas malaking responsibilidad
At mas malaking parusa kapag kayo ang pinarusahan, mas matindi kaysa sa parusa ng hindi mananampalataya. Bakit? Mas malaki ang responsibilidad nyo. Mas malaki ang biyayang tinanggap nyo. Mas malaki ang kabutihan na natamasa nyo kay Lord. Pag tumalikod kayo, kinalimutan nyo siya, mas matindi ang parusa nyo. Brother Rick, alam ko ba, Diyos yun ang biyaya? Yun nga, kinakwento ko sa inyo, Diyos ng biyaya eh. Ano sinasabi ko lang sa inyo? Amen? Maaaring hindi na kayo mapahamak. Pag niligtas kayo, talagang ligtas kayo. Pero huwag niyo sabihin na kayo'y makakagawa ng kasalanan, makakasalangsang sa Diyos, na hindi kayo paparusahan. Nang hindi kayo, amen, haharap. Amen, sa pagdidisiplina ng ating Panginoon. Yun ang sinasabi natin dito. Praise God. Once na kayo'y bahagi ng church, tinanggap niyong mensahe at lahat, di ba? Welcome kayo dito. Amen, pero praise God, huwag niyo sabihin na pwede niyo gawin kung anong gusto niyo gawin dahil welcome na kayo dito nang hindi kayo didisiplinahin. Hallelujah. Ito raw si Tamus. Ang sabi, Tamus, ibig sabihin niya na sprout of life, an idol personifying vegetable and animal life, worship in Phoenicia and Babylonia. Isipin niyo yun. Pinagpalit si Jehovah, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari, amen, saan? Sa Diyos ng gulay. My God. An idol personifying vegetable and animal life, worship in Phoenicia and Babylonia. Tuloy tayo sa 32 verse 19. Bilisan natin para matapos itong bahaging ito. And when the Lord saw it, He abhorred them because of the provoking of His sons and of His daughters. And He said, I will hide my face from them. I will see what their end shall be. For they are a very froward generation, children in whom is no faith. Sabi raw ni Jehovah, pagkatapos siyang makita ito, itatago ko ang aking mukha sa kanila. And you know what? His face represents His presence. What's that? Ang Diyos, itatago ang kanyang mukha. Aalisin ang kanyang presensya. Hallelujah. Alisin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang presensya ng Diyos. Alisin mo na lahat sa church na ito, huwag lang ang presensya ni Lord. Alisin mo na lahat ng nagpapaginhawa sa atin. Alisin mo na lahat, kahit ang iglesyang ito, huwag lang ang presensya ng Diyos. Alisin mo na ang simbahan. Alisin mo na ang lahat. But Israel got everything. They got fat at lahat. Pero nakalimutan nila ang Diyos. At dahil doon, ay nalis ng Diyos ang kanyang pagtitig sa kanila. Sabi sila ay mga anak na walang pananampalataya. Hindi ba sabi ng ating Panginoong Jesucristo, Luke 18:18, pagdating ng anak ng tao dito sa lupa, makasumpong kaya siya ng pananampalataya? Hindi sinabing makasumpong kaya siya ng simbahan o ng mga Biblia o makasumpong kaya siya ng mga doktrina. Ang tanong niya, makasumpong kaya siya ng pananampalataya. So that's very important to God. Pananampalataya kasi pag kayo nang nawala mo, hindi ka na niya magagabayan, hindi ka na niya matutulungan, hindi ka na niya masasaway. Dahil pagka ikaw ay may pananampalatayang tunay, kahit anong saway ni Lord sa iyo, kahit masaktan ka, alam mo, may sampalataya ka na makabubuti sa iyo yun. At hindi ka magtatampo, hindi ka magre-rebelde. Dahil may pananampalataya ka. Pero pag nawala ng pananampalataya mo, ano nang mangyayari sa iyo? That's the only connection you have with God, your faith. Ikabit, ang declaration ni Jehovah, itong mga anak na ito ng Israel ay wala ng pananampalataya. My God, wala ng revelation because faith is a revelation. Hallelujah.
And you see, this prophecy, this song, speaks of this time. Amen. Actually, pwede natin apply dito. Bakit? Kasi sa panahon natin, sabi ni Brother Branham, kahit nung nandito pa lang siya, nangangaral siya, sabi niya, meron nagtanong sa kanya, questions and answers. Sabi niya, Brother Branham, bakit ba ang hirap-hirap na mag-pray ngayon? Hirap na hirap nang magbasa ng Biblia. At ang sagot ni Brother Branham, you see what? Because revival is over and the presence of God is now being lifted up from the face of the earth. May mga panahon, alam niyo yan, may mga panahon na konting meron lang kayo marinig na nagpatuto ng kagalingan. Grabe ng revival. Grabe ng init ng pananampalataya. Iyak natin at lahat pasasalamat. Praise the Lord. Kahit wala namang, parang ang babaw-babaw naman ng preaching ni Pastor, pero ang lalim ng dating sa inyo. Why? The presence of God was there. Pagka nandiyan ang presensya ni Lord, na-appreciate mo lahat ng mga bagay na tinatanggap mo kahit gaano kaliit. Pero pag nawala ng presensya, kahit ano pang makamit mo, amen, hindi mo naalala ang Diyos. Hindi mo siya pinaparangalan, hindi ka na mahipo, hindi ka na magalaw ng Diyos. But the presence is being lifted up. At sabi niya, yan ang dahilan, kaya ang hirap mag-pray ngayon. Bakit? Sa huling panahon, unti-unting aalisin na ni Lord ang kanyang presensya sa mundo. So sobrang sama nito, aahon na niya, bubuhatin niya ng kanyang presensya. Amen. No wonder, isa sa mga araw na ito, pagkalubusan ng binuhat ni Lord ang kanyang presensya, masasama ang bride dahil yun na lamang ang kinalalagyan ng indwelling presence ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise be to God. Now, iba yung indwelling presence na taglay natin bilang believer, hindi na yung mawawala. Baptized ka ng Holy Spirit, hindi na mawawala yung Holy Spirit dyan. But it can be grieved. Pero nandyan na yan eh. Hindi Indian giver sila, binigay yung Holy Spirit sa'yo, tapos binawi. Hindi. But the presence, yung movement sa church, ay pwedeng i-withdraw ni Lord. Kung meron siyang saway na ginagawa sa inyo, meron siyang gusto ipakita sa inyo, para ma-miss niyo yung presensya, minsan, i-withdraw niyo yun. Oh, alam mo, may Espiritu Santo ka. Alam mo, mga kapatid mo, baptized, totoong binago ng Diyos. Pero yung move ng Holy Spirit, the presence, pagka nananalangin ka, nararamdaman mo ang kanyang pagmamahal, nararamdaman mo yung kanyang yakap sa iyo. Lahat ng sinasabi mo, alam mo, dinidinig ng gusto ng ating Panginoon at siya'y sumasagot sa puso mo. Hallelujah, meron kung anong kalulatian ka nararamdaman, naiangat ka sa mga langit at ako. That's the presence, not the indwelling presence, but the presence, the move of God. Unti-unti nang inaangat ng Diyos. Oh my God. Hallelujah, naway, wag tayong, praise God, masama doon sa mga taong yun na iiwanan ng presensya ng Panginoon dahil wala na silang pananampalataya. May that not be our testimony. Ang munting iglesia natin, kahit na gaano kalihit, kahit pobre, kahit ganito lang tayo nawa, ang ating, praise God, pagkakakilanlan ay narito ang presensya ni Lord. Hallelujah! So ting magkakatipon tayo, kumikilos ang presensya ni Lord. Bumabago sa buhay. Nagko-convict, can you say amen? Hallelujah. Nagpapagaling, gumagawa ng sari-saring himala. Verse 21, they have moved me to jealousy with that which is not God. They have provoked me to anger with their vanities. I will move them to jealousy with those which are not a people. And I will provoke them to anger with the foolish nation. Amen. Anong ginawa ng Diyos? Sila isang tabi ang Israel. Sabi nga sa Biblia, dinivorce. At siya'y pumili ng hintil, which is not a people. A foolish nation! Think of it now. Praise the Lord, tayo yung mga foolish bilang Gentiles sa harap ng Diyos. Pero nung gawin yun ng Israel, ang sabi, pagseselosin kong Israel dahil ang aking pakakasalahan ay mga hintil, which is not a nation. Hallelujah. Romans chapter 9 verse 25, para patunayan sa inyo sa scriptures na yun exactly ang ginawa ng ating Panginoon. Tayong mga dating sumasamba sa Diyos. Lahat ng klase ng Diyos ay ating sinamba at hindi Quran. Praise be to God. Sabi din sa verse 25 of Romans chapter 9, as he said also in OC, that is Hosea, I will call
them my people, which were not my people, and her beloved, which was not my beloved. Hindi tayo yung people as a nation. Isa lang ang people ni Lord as a nation. Ang mga hintil ay tinawag hindi as a nation, but as individuals. Pero ang Israel as a nation, yun lang ang tunay na bayan, nation kay Lord. Pero sabi na sa ginawa niya, pinagselos niyo ako sa hindi Diyos. Pagseselosin ko kayo sa hindi bayan. At pinili niyang hintil at tinawag niyang mahal niya, beloved niya. Hallelujah! Romans 10:19, but I say, did not Israel know? First Moses said, I will provoke you to jealousy by them that are no people, and by a foolish nation I will anger you. Ano palagi niyo naramdaman ng mga Israelita? Nung si Nebuchadnezzar, nung si Cyrus, at iba pang mga world powers, nung si Hitler, na hindi nakakilala sa tunay na Diyos, ay manakit sa bayan ng Diyos sa mga Israelita sa ganung paraan. I will provoke you to anger. I will provoke you to jealousy by those people who are not my people. Nakita niyo yung hiwaga? Praise the Lord. Anong naramdaman ng mga Israelita? Bakit ganito? Bakit nagawa ng Diyos ito sa atin? Nahayaan tayong salualain ng mga taong ito na hindi naman nakakilala siya. They're not even a people. They're not even a nation before God. Basta't resulta ng kanilang ginawa. Sila ang may gawa noon, hindi nila pwedeng isisi sa Diyos. Hallelujah. Verse 21 and 32. They have moved me to jealousy with that which is not God. They have provoked me to anger with their vanities. I will move them to jealousy with those which are not a people. I will provoke them to anger with the foolish nation. For a fire is kindled in my anger, and shall burn unto the lowest hell, and shall consume the earth with her increase, and set on fire the foundation of the mountains. Praise the Lord. What's this? Nagpapakita ng galit ni Lord. Pagkamuhi niya, pagkasuklam niya sa kanilang mga gawa na ang Diyos ay nagmistulang kaaway nila. Think of it now. Think of it now. Isang bagay yung kalabanin kayo ni Satanas at kaawain kayo ng lahat ng mga tao sa paligid, yung mga hindi unbeliever. Kalabanin kayo ng sanglibutan. Okay lang yun. Pero mahirap pagka ang Diyos mismo ang naging kalaban niyo. Diyos mismo ang naging kalaban nila. Sabi sa verse 20, I will heap mischiefs upon them. Kaya nasabi ko kanina, walang bayan sa kasaysayan ng mundo na nabuntunan ng lahat ng klase ng misfortune, kung tatawagin, kahirapan, persecution, lahat ng kadustahan, dinanas ng Israel. Dahil sa kanilang ginawa. Kaya napakasama nung idolatry sa harapan ng ating Panginoon. Napakasama, kasuklam-suklam yun, na kanyang natiis na mangyari yun sa kanyang sariling bayan because they have forgotten the rock of their salvation. I will heap mischiefs upon them. I will spend my arrows upon them. Think of it now. Yung arrow ni Lord, dapat sa kalaban yun. Binibitiwan. Palaso niya. Pero sabi dito, yung kanyang mga palaso ay sa Israel niya pinatama. I will spend my arrows upon them. Uubusin ko. My Lord. Job chapter 6 verse 4. For the arrows of the Almighty are within me. The poison whereof drinketh up my spirit. The terrors of God do set themselves in array against me. Amen. Itong pakiramdam ni Job nung nandun siya sa ilalim ng mga pagsubok. Although it's not God doing that to him, God permitting it, amen, pero ang pakiramdam ni Job noon, ang Diyos, ang kalaban niya, na parang siya'y pinapana ng Diyos. Yung pana ay nilublob, amen, sa isang chemical na nakalalason, at yung lason na yun ay umaagos sa kanyang sistema. At ang epekto noon ay kanyang nararamdaman sa kanyang kalooban. Ganong katindi ang kanyang dinanas na pagsubok. But it was not the same as with Israel. Ang Israel, ginawa nila, umaani lang sila. At ngayon, parang ang Diyos ang kalaban nila. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Huwag tayong dumating doon sa puntong yun na parang Diyos mismo ay kalaban natin dahil sa ating pagsalangsang. Amen.
Meron ditong verse na nagsasabi, and we're going to stop there. Amen. Sabi dito sa verse 24. 32-24. They shall be burned with hunger and devoured with burning heat and with bitter destruction. Ano ito? Amen? Nangyari ito sa panahon ni Titus. I will also send the teeth of beasts upon them with the poison of serpents of the dust. May nakapagsabi sa history, amen, na meron nga mga nakatakas. Bago masara yung gate ng Jerusalem, nung ito ay lusubin ni General Titus, at ito ay sunugin. May mga nakatakas, pero doon sa mga una nang tumakas sa bundok, na sila lamang naligtas, meron mga taong nakatakas sa gate. Pero ang sabi, kahit yung mga nakatakas, doon sa ilang ay pinagkakagat ng mga mababangis na hayop at mababangis na ahas. Ayon sa scripture na ito, fulfilling it. Hallelujah. They shall be burnt with hunger and devoured with burning heat. Sobrang gutom nila doon sa Jerusalem nung sila'y sarahan, palibutan. Nina Titus, anong ginawa nila? Kinain nila lahat ng maaari lang kainin. Kumain sila ng, tawag dito, balat ng puno. Kinain nila yung mga damo sa paligid. Amen. No, wala na silang makain. Kinain nila yung mga sanggol nila. Ininom nila ang kanilang sariling ihi. They shall be burned with hunger and devoured with burning fire, burning heat. Saka sinunog. Amen. At nang sabi sa history, 1.1 million Jews died. At ang dugo nila umagos doon sa gate. And we talk about a God of love. Oh, hindi natin maabot. Amen ang kaisipan ng ating Panginoon. But you see, praise God, kung kailangan niyang gawin ito para doon sa mga tunay niyang pinili, ay gagawin niya. Para yung leksyon ay maging malinaw na malinaw. Hindi ako nagbibiro pagdating sa aking salita. Pagdating sa aking pagka-Diyos at pagkakilala niyo sa akin bilang Diyos, hindi ako nagbibiro. Hallelujah. Sabi dito, also will send the teeth of beasts upon them with the poison of serpents of the dust. The sword without and terror within shall destroy both the young man and the virgin, the suckling also with the man of gray hairs. I said, I would scatter them into corners. I would make the remembrance of them to cease from among men. Kung hindi nakialam ang biyaya ni Lord, pati ang pangalan nila ay hindi na maalala. Hanggang ngayon, naalala pa rin ng Israel, right? Pero alam niyo, merong mga kasabayan silang bayan, like mga Jebusites, at Ammonites, at Amorites, mga dakilang bayan, nung panahon yun, naglalakbay sila. Ngayon, ang kanilang mga pangalan ay hindi na naalala. At wala nang natirang isa mang tribo sa kanila. Wala nang kalulatian. Winasak ni Lord. Tinanggal sa alaala. Kahit yung lugar na kung tawagin nila yung mga, yung Mayans, isang dakilang bayan ito. Pero ngayon, wala na silang makitang tribo na nananatili. Nawasak, lumubog. Ang Israel, sana. Ay, ganun din ang mangyayari. Pero salamat dahil hindi dito nagtapos yung awit ni Moises. Sa dulo ay merong kwento ng katubusan. Merong kwento ng pagmamahal at habag ng ating Panginoon. Hallelujah! And I say, praise be to God. Dahil ang ating kwento ay kwento din ng katubusan at biyaya. Amen. Pwede sanang makalimutan tayo na para tayong bula lamang na lumitaw sa lupa at nawala. Pero anong ginawa ni Lord sa biyaya niya? Ginawa tayong bahagi ng kanyang ekonomiya at hindi na tayo kailanman makakalimutan. Dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Hindi kailangan ito maging kwento natin. Hindi kailangan maging ito ang awit natin. Ito'y awit sa Israel. Pero meron tayong bagong awit. Meron tayo bagong awit para sa atin. Amen. Ito'y awit ng pag-ibig, katubusan, habag at biyaya ng ating Panginoon. Tayo lahat tayong magsitayo. Praise be to God. Hallelujah. Ama namin, salamat po sa dakilang kabutihan mo.
Oh God, Panginoon, meron pong kung ano sa puso ng mga tao mo na, Lord, parang hindi nila maisip na nangyari yun. Kinilabutan sila habang pinapangaral ko ito, Ama. Lord, tumindig ang kanilang mga balahibo. Even as I studied it myself, Lord, kung anong dinanas ng Israel. At paanong nagawa mong, Lord, parang nag-alukip-kip at hinayaan mo sila. Oh God, you're a God of justice. You're a God, a righteous God. O ikaw ay Diyos ng pag-ibig, pero ikaw ay Diyos din na matuwid. At iyong minibigay ang karampatang parusa sa mga nagkakasala at sumasalangsang sa iyo. Pero sa kabila ng lahat ng yun, Lord, hindi mo nilimot ng lubusan ng Israel. At ang sabi sa Hosea, after 2 days, they will rise again. For 2,000 years, nagpangalat sila, nabulag sila sa Ebanghelyo, nabulag sila sa pagkakilala sa iyo bilang Mesiyas nila. For 2,000 years, kung saan sila napadpad, Lord, at sinaktan, dinusta, pinahirapan, pinagpapatay. Pero meron ka hinayaang matira dahil may pangako ka na pagkatapos ng 2 araw, which symbolizes 2,000 years. Dahil 1,000 taon, Lord, as a prophetic, Lord, time frame ay katumbas ng 1 araw. Pagkatapos ng 2 araw, and this is our time, Lord, ay titipunin mo silang muli at dadalin mo sa iyong sariling bayan. At ikaw ay magpapakilala, bubuksan mo ang iyong mata sa kanila. Oh God. Ito, Panginoon, ay paalala lamang sa amin. Oo, pinili kami. Kung ang bayan ng Israel, naturally ay pinili. Kami, spiritually ay pinili. That doesn't exempt us, Lord, sa pagtutuwid mo, sa kabanalan mo, sa katuwiran mo. Oh God. Panginoon, kaming mga nakakilala na sa iyo. Kaming nakaranas na ng dakilang pagliligtas mo at nakatanggap ng lahat ng klase ng pagpapala. Huwag mo hayaang makalimot kami sa iyo. Patawarin mo kami ngayon. Lord, huwag mo na hayaan na maranasan pa nila ang ganitong klase ng pagsaway. Oh God, ngayon at narinig na namin ito, ang halimbawa na nakita namin sa Israel. Oh God, huwag mo na hayaan, Panginoon, kami magmatigas ng puso. Huwag mo hayaan maging hambog kami dahil pinagpala mo kami sa message ito. Panatiliin mo malambot ang aming puso at mapagpakumbaba. Maging sensitibo, Panginoon, sa iyong saway. Oh God, sa mga lingkod mo na ginagamit, huwag mo hayaan mawalan kami ng respeto sa anumang paraan. But Father, Lord, let us honor them, Father. Sabi mo, bigyan sila ng double honor, Lord. Sino man sila, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon. Dahil kapag sinipa sila, Panginoon, ikaw ang sinisipa. Nung sipain ng mga propeta, ikaw ang sinipa ng mga Hudyo. But Lord, let us be sensitive, Lord. Kung merong saway, kung merong pagtutuwid, ay magawa naming sabihin, Lord, totoo yan. At kami nagpapasakop sa iyong salita. Huwag mo hayaang pigatiin ka namin to the point na italikod mo ang iyong mukha sa amin, Lord. We want your face, Lord Jesus, to shine upon us, Father, all the days of our lives. Dear Jesus, Father, kung merong mga pinag-usapan ka ngayon, somehow nakita nila ang kanilang larawan. Lord, sa larawan tinignan namin sa awit ni Moises. Oh, Father, thank you na nakita nila yun, Ama. Ngayon, ibigay mo sila ng biyaya para bumangon at ayusin ang lahat. Oh, Lord, ibalik, Panginoon! Oh, God, ang dating devotion nila, ang dating pagsamba. Oh, God. Patunayan sa iyo na wala silang ibang kinikilalang Diyos kundi ikaw lamang. Oh God, lahat ng bagay ng sanglibutan ay ilagay namin sa tamang lugar at ang aming puso ay ibigay lamang sa iyo. Grant it, Father. Pukawin mo muli, Lord, ang dating pag-ibig ng mga anak mo.
pupukawin mo, Lord. Kaya mo magkaroon ng revival sa kanilang sariling puso. Wala nang revival sa sanglibutan, pero may revival sa puso ng mga anak mo, ng bride, Panginoon. We worship you, Lord. Oh God, balik mo, Panginoon, ang mga patutuo namin tungkol sa iyong kabutihan. Patutuo namin, Panginoon. And Lord, ilayo namin aming mga paningin sa aming sarili palagi, sa damdamin namin, nasaktan at lahat. Ang aming intindihin ay ang damdamin mo, ang iniisip mo. Di bali na, Panginoon, aming damdamin. Di bali na kung anong gawin sa amin. Basta, Lord, kami manatiling nasa gitna ng iyong kalooban. Nananambahan sa parahang nais mo. Nakalulugod sa iyo. Tulungan mo po ang iglesyang ito. Patawarin mo, umiiyak ako ng habag, Lord. Patawarin mo, bigyan mo ng conviction ng sinumang tao na marahil, Lord, natumbok, Panginoon, ang aming pinag-aralan. Hallelujah, alam nila, malayo na sila kay Lord. Ang mukha mo ay nakatalikod na sa kanila. Oh God, hayaan mo maging huli ang lahat, Lord. Hayaan mo manumbalik sila sa iyo, Lord. At bigyan mo sila ng panibagong pasimula sa araw na ito. Yan po ang aking panalangin. Even as I lay my hand upon this cloth, Lord, sino man ang nire-represent nito para kanino man, oh God, iling ko, Panginoon, ang kalwalatian mo ay mamalas ng tao, Panginoon, na pagpapatungan nito, Ama. At ikaw ay mapapurihan sa aming kalagitnaan at mapatunayang hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. We thank you, Lord, and we love you. Oh God, ang iglesyang ito, Panginoon, ay mananatiling sumasamba sa iyo ng buong isip, buong kaluluwa, buong kalakasan nila, Lord. Tanggapin mo aming pagsamba ngayong umaga, Panginoon. Sambahin ka, lulatiin ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus, we thank you. We love you. We honor you. Thank you, Lord. In the name of the Lord Jesus Christ, this is our prayer, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise your holy name. Let's just praise him. Just worship the God. Saved us. Hallelujah. Let's sing that song, Thou art worthy, Thou art worthy. Hallelujah, to receive glory. Hallelujah, and honor. Thou art worthy. Amen. Bago tayo mag-dismiss, just sing it now. Thou art worthy, oh thou art worthy. Let's sing it all together now. Thou art worthy, oh Lord. Hallelujah. To receive glory, glory and honor, glory and honor and power. Sing it all together. For thou hast created, has all things created. Thank you, Father. Thou hast created all things. We love you, Jesus. We love you. And for thy pleasure they are created. Thou art worthy, O Lord. Sing it one more time. Thou art worthy. Tayong lahat. Hallelujah. Oh, thou art worthy. Oh, my Lord, you are. Thou art worthy. Oh, my Lord. Thou art worthy. Oh, Lord. Hallelujah. Oh, to receive. Get all the glory, Lord, that you deserve. Honor, glory, and honor, and power. All together now, church. Elect bride. Oh, yes. For
Thou hast created, has all things created. Hallelujah. And thou hast created. Oh, we love you, Jesus. Hallelujah. And for thy pleasure they are created. Thou art worthy, Lord, and for thy pleasure, and for thy pleasure they are created. Thou art worthy, Lord. Hallelujah. Hallelujah. You are worthy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Brother Nemi, sama kami sa prayer. Amen. To dismiss the church. God bless you. Thank you, Father. Salamat po. Hallelujah. Itaas natin ang ating kamay. Parangalan natin ang Diyos. Dakilain natin ang Diyos. Siya'y makapangyarihan Diyos. Hallelujah. Siyang nagmamahal sa bawat isa sa atin. Love you, Father. Iniibig tayo ng Diyos. Salamat sa Kanya. Purihin ka, O aming Ama. Purihin ang iyong pangalan. Kataas-taas ang pangalan, Lord Jesus Christ. Salamat, pinatawad mo kami, Panginoon. Salamat po. Tinubos mo kami ang aming mga kaluluwa. Yes. Iniligtas mo kami. Pinagaling mo ang aming mga karamdaman. Pinagpala mo ang aming mga buhay. Salamat sa kalakasan espiritual. Salamat sa kalusugan. Salamat, pinili mo kami, Panginoon. Hindi ka namin iiwan, O Lord, kundi mamahalin ka namin, Panginoon. Tanggapin mo ang aming mga buhay. Tanggapin mo ang bawat isa sa amin. Narito kami ang aming mga puso, Panginoon. Nagmamahal sa iyo. Tulungan mo kami at huwag mo kaming pabayaan. Kung kami ay nakalimot, Panginoon, Hallelujah. lagi mo kaming palalahanan sapagkat wala na kaming ibang minamahal kundi ikaw na lamang, O Diyos. Ikaw lang ang iisang Diyos na gumawa sa amin ng pagbabago sa aming buhay. Maraming salamat. Ang sabi ng iyong salita, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Yes, Lord. All things become new. Binago mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Patunay, O Lord, ng iyong kapangyarihan na kami ay ligtas, na kami ay para sa iyo lamang. Huwag mo kaming pabayaan. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga bagay. Salamat sa iyong lingkod na pastor. Salamat sa propita, Panginoon. Salamat sa mensahe sa panahon. Salamat sa mga tinatawag mo, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng mga bagay. Ang presensya mo, Panginoon, ang iyong salita. Salamat sa pag-ibig na ito. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you. Salamat sa inyong panahon. Amen. Amen. Kita tayo ulit mamayang hapon. Yung mga mamaya ay kailangan pa rin umaten. Lord bless you. Alas 5 ng hapon. Amen. Shake hands with one another. Yes. Thank you for your love. Yes, Lord. Praise your holy name. Oh, hallelujah. Wonderful Jesus.
art worthy, yes, thou art worthy.